Para sa akin si Kristo Panginoon. At kung siya ay Panginoon ko, naniniwala ko na siya ay Diyos. Gaya ng paniwala ni Tomas. Basahin natin ang 20:28 ng Juan. Sumagot si Tomas at sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ano sabi ni Tomas kay Kristo? Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sabi ba ni Kristo, mali ka dyan, tao lang ako. Yung ba sabi ni Kristo? Basahin natin yung kasunod na talata. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Yo, hindi naman sinabi ni Kristo, mali ka dyan, tao lang ako. Hindi niya sinabing ganun eh. Sabi niya kay Tomas, sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka. Anong pananampalataya ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko, si Kristo, sabi niya. Sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakita, kagaya ni kapatid na Soriano. Gayon may sumasampalataya ng kagaya ng pananampalataya ni Tomas, na si Kristo ay Panginoon niya at Diyos niya. Yan ang kanyang sagot kung ano ang kanyang paniniwala tungkol sa ating Panginoon Kristo, kapatid na Ramil. Ang batayan na ginamit ni Mr. Soriano at ng iba pa, alam natin na ito ginagamit din ng ibang relihiyon, yung nakasulat sa Juan 20:28 na kung saan sinabi ni Apostol Tomas sa ating Panginoon Kristo na Panginoon ko at Diyos ko. Kaya ang sabi mismo ni Mr. Eliseo Soriano, Para sa akin si Kristo Panginoon. At kung siya ay Panginoon ko, naniniwala ko na siya ay Diyos. Gaya ng paniwala ni Tomas. Basahin natin ang 20:28 ng Juan. Nasabi lang niya yun, pero meron kasing circumstances, may pangyayari. Kaya nasabi ni Apostol Tomas dyan sa Juan 20:28 na Panginoon ko at Diyos ko. At sa unahan at sa mga bandang huling talata, mapatutunayan natin, hindi po nagturo si Apostol Tomas na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. ang ginamit ni Mr. Soriano ay Juan 20, Kapitulo 20, talatang 28 hanggang 29. Doon sa mga unahang talata, halimbawa ay yung talatang 25 muna, kapatid na Ramil. Nasa anong kalagayan ba si Tomas bago niya sabihin yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko? Pakinggan muna natin ang 20:25. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Atin mo nang liliwanagin, ito yung tagpo na nung unang pagpapakita, kasi pag ating binasa yung 21:12 hanggang 14 ng John, no? Tatlong beses nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad after ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Doon sa unang tagpo, sa unang pagpapakita, sa kanyang mga alagad, wala roon si Tomas. In short, absent. Absent siya. Sa ibang version, meron talaga Opo. absent. At ngayon, ang nangyari ngayon, ibinalita ng mga alagad. Nung sinabi niya, nang nandoon na si Tomas, sinabi niya, nakita namin ang Panginoon, nabuhay. Ibig sabihin, nabuhay siyang maguli. Pero ang sagot ni Tomas ay malibang makita ko ang butas ng pako sa kanyang kamay. Hindi ako sasampalataya. Sa makatwid, si Tomas, sumasampalataya ba ng panahong yun sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon Kristo? Hindi po. Pero hindi natin sinasabi sa lahat ng pagkakataon. Ang pinag-usapan natin, itong pangyayari lang ito. Sabi niya, hindi ako sasampalataya hanggat di niya makita ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, noong maramdaman ng ating Panginoon Kristo na itong si Tomas nag-aalinlangan, duda sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Kristo, ano ang ipinahayag ng Panginoon Kristo kay Tomas na apostol? Noong sa ikalawang pagpapakita, ito na po ang nangyari. Pakinggan natin sa 26 hanggang 20:26 hanggang 27. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinig ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Dito po sa ating binasa, mga kaibigan, ay hindi maaari na
totoo yung sinasabi na naging konklusyon po ng iba na ang ating Panginoon, pinakilala daw ni Tomas na ang ating Panginoong Kristo tunay na Diyos. Kasi dito, napansin po ng mga taga-subaybay natin, sa second time na nagpakita ang ating Panginoong Kristo sa mga alagad after ng kanyang resurrection, hinarap niya si Tomas. Tomas, sabi niya, inaita mo rito yung daliri mo. Suot mo sa aking tagiliran. Sa kapatid, may butas sa tagiliran ng Panginoon Kristo. Meron ba naman Diyos na may butas na parang donut? Hindi po ba? Donut nga, may May butas. O, di ba? Isipin nyo pa, may Diyos ba na ganon? Di po ba? At saka, ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo, huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sa mga tweet, nagduda, nag-alinlangan. Kaya nga tabang sa ibang mismong libro ng Simbahang Katoliko, The Doubting Thomas. Doubting. Oh, ang nagdududa o nag-aalilangan si Tomas. Oh. Kaya nga, ang binasa natin ay 25, tinuloy natin yung 26, 27. Pagdating sa 28, sa kabila ng katotohanan nakita na ni Tomas ang Panginoon Kristo, may butas ng pako sa kamay, may butas sa kanyang tagiliran. Ano pa rin ang ipinahayag ni Tomas? Ang nasabi niya, ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Kristo na Panginoon ko at Diyos ko. Dito lang sa naging problema lang dito, kapatid na Michael, sa saling ito. Yung dating salin ng Dating Biblia. salin. At sa ibang mga bersyon, ang nakalagay, para bagang declarative sentence, yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga pagka binasa natin sa ibang salin ng Biblia, halimbawa, yung magandang balita Biblia, mga kababayan, ang nagsalin po niyan, ng magandang balita Biblia ay ang mga Katoliko at Protestante na parehong naniniwala na tunay na Diyos ang Panginoon Kristo. Paano nila isinalin yung Juan 20:28? Bago ko sagutin yung tanong ngayon at bago ko basahin itong magandang balita, ang gusto ko lang ipapansin na although sa original Greek manuscripts, wala yung mga pagbabantas, O, punctuation mark. punctuation marks. Ang gusto lang natin ipakita na itong mismo mga nagsalin may pagdududa doon sa ano ba ang gagamitin diyan sa pagbabantas sa 20:28. Babasahin ko po. Itong gaya ng binanggit nyo, magandang balita, 20:28 hanggang 29. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Napansin po ba niyo mga kababayan, nakikita po niyo sa inyong TV screens, ang nakalagay dito, exclamation point. Samantalang doon sa dating salin ng Biblia, period. Opo. Exclamation point. Hindi, meron niyang state of shock nung meron niyang, ano ba itong, parang bulalas na, Pagkagulat. Pagkagulat. Pagkagilalas. Pagkagilalas. Tama ko yun, doon sa mga ganon. Kasi, exclamation point pagkatapos, yung 29, sabi nila, yun daw sa 20:29, sinabi daw na ni Kristo na talagang si Tomas ay sumampalataya sa pagka-Diyos ng Panginoong Kristo. Samantalang dito, tanong yun, hindi yung declarative sentence. Sapagkat ulitin natin yung bahagi 29, ang tanong ng Panginoon Kristo kay Tomas. Simulan ko sa 28 muna. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yan, may exclamation point. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako. Ayun, nandoon yung question mark. Nakita mo ako. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito ay salin ng mga Katoliko at Protestante. At huwag mong sabihin, Mr. Eliseo Soriano, nga mas nauna pa yung relihiyon mo kaysa simbahang Katoliko. Masyado siyang nasasaktan, kapatid na Ramil, pag binabanggit nating siya ay nangongopya talaga kung anong doktrina ng iba't ibang relihiyon. Ba't siya nasasaktan? Totoo naman.